Praise God. Hallelujah. Praise God. Salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Magpagpalang umaga po sa pangalan ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang mabuting bagay sa panibagong araw at panibagong umaga na patuloy na maranasan natin yung katapatan ng Diyos. Pero higit sa lahat, huwag natin kalimutan ang bigyang parangal siya sa bawat sandali ng ating buhay. Salamat po sa Panginoon. Wala po siyang katulad at wala siyang kaparis. Ang Diyos po natin ay Diyos na mabuti, hindi siya magbabago at mananatili siyang tapat sa bawat isa sa atin. Bago po sa pag-aaral ng kanyang salita, saglit po tayong manalangin. Salamat po sa inyo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa panibagong araw, panibagong pagkakataon na mararanasan namin ang inyong katapatan, O Diyos. At kung paano nyo kami ibinangon sa umagang ito, alam namin gano'n nyo kami pagtatagumpayin dahil kasama namin kayo, Panginoon. Bagaman ang aming bansa ay dumaranas ng mga pag-ulan, bagyo, O Diyos. Pero salamat, hayaan nyo nga, O Diyos, na patuloy na maranasan ng inyong mga anak ang pag-iingat nyo. At ang pagsama nyo sa mga pangit na sitwasyon, maranasan nila ang inyong presensya. Dalangin ko po ang bawat isa, mga kapatiran o Panginoon, mga anak nyo, kasama kong mag-aaral ng inyong salita, saan man sila naroroon, O Diyos. Patuloy na ang pagkilos at ang pagsama nyo sa bawat isa ay maranasan at makita. Salamat po sa inyo. Kayo ang maparangalan, kayo ang mataas. Apart from you, wala po kaming magagawa. Kaya hiling po namin ang patuloy na pagkilos niya. At kung may bahid ng karumihan, pakalinisin niyo po kami siya sa atin at gawing marapat sa inyong harapan. Salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos po natin ay Diyos na mabuti. Wala po siyang katulad at wala po siyang kaparis. Salamat sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Amen. Sa umaga pong ito, basahin po natin yung nakasulatan dito po sa Kronika. 1 Chronicles chapter 16. Salamat sa Panginoon. Basahin ko po yung ilang verse. Ito po yung awit ng pagpapasalamat ni Haring David. Awit ng pagpapasalamat niya sa pagtugon sa kanya. Sabi doon, 1 Chronicles chapter 16 verse 7. Ang sabi, ng araw na iyon, sa unang pagkakataon na ibinigay ni David kay Asaph sa mga kapwa niya Levita ang awit na ito ng pagpapasalamat sa Panginoon. Pasalamatan niyo ang Panginoon, sambahin niyo siya, ihayag sa mga tao ang kanyang mga ginawa. Awitan niyo siya ng mga papuri. Ihayag ang lahat ng kamangha-mangha niyang mga gawa. Purihin niyo ang kanyang banal na pangalan. Magalak kayo, kayong mga lumalapit sa Panginoon. Magtiwala kayo sa Panginoon at sa kanyang kalakasan. Palagi kayong dumulog sa kanya. Kaya salamat sa Panginoon. Ang awit, ang pagpapasalamat pong ito ay hanggang doon sa dulo. Hanggang sa verse 36. Ang sabi doon sa 36, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel magpakailanman, at ang lahat na magsabing Amen, purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Ito yung papuri, awit ng pasasalamat ni David dahil sa pagkakataong ito ay nadala niya yung kaba ng tipan doon sa bayan, sa Jerusalem. Kung saan, alam natin, ito yung sumisimbolo dun sa presensya ng Panginoon. Ang kaba ng tipan na ginawa nung kapanahunan ni Moses nung sila ay nasa ilang naglalakbay patungo dito sa lupang pangako. At nung si David na ang naghari, isa sa naging nasain ng kanyang puso na yung kaban, Ark of the Covenant ay manahang kasama niya kung saan siya naroroon. Hindi masaya ang buhay niya kapag ang presensya ng Diyos ay wala. Kaya ito yung, inulit ko, ito yung awit ng pagpapasalamat ng kanyang lingkod. Bakit po? Kasi kung papansinin po natin sa Chronicles, 1 Chronicles chapter 13, ito yung pagnanasa niya na madala yung kahon o Ark of the Covenant, kaba ng tipan sa kanyang bayan. Kaya lang po may nangyaring hindi maganda.
ang sabi, remembering what God has done. Alalahanin po natin yung mabubuting bagay na ginawa ng Diyos. Alalahanin po natin yung pamamaraan ng Panginoon. Paraan paano siya dakilain, paraan paano siya sambahin, paraan paano lumakad ng naaayon sa nais niya. Nagkaroon po kasi ng problema sa chapter 13 ng First Chronicles dahil dun sa maling paraan ng pagdadala ng kaban ng tipan. Isa sa inuutos ng Diyos na sa lahi ni Levi, yung anak niya, sa Kohat, mga Kohatites, na sila yung magdadala ng mga sagradong kagamitan ng tabernakulo. At ito ay hindi ilalagay sa kahon, kundi ito ipapatong sa kanilang balikat. Basahin lang po natin sa Numbers chapter 4. Numbers chapter 4, verse 15. 4:15 ng Numbers. Ang sabi po rito, matapos takluban ni Aaron at ng mga anak niya ang toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan nito, dadalhin ito ng angka ng Kohat kapag aalis na sila sa kanilang kakampuhan, pero hindi nila hahawakan ang mga banal na bagay para hindi sila mamatay. Maliwanag po ang instruction, yung lahi ni Levi at yung kanyang anak na mga Kohatites ang magdadala ng mga sagradong banal. At ang instruction po ay hindi hahawakan. Sabi po dito sa 7:9 ng Numbers pa rin. 7:9. Pero hindi binigyan ni Moses ng kariton o baka ang mga angkan ni Kohat dahil sila ang itinalaga sa pagdadala ng banal na bagay. Ang sabi po dito basahin ko lamang po kasi hindi nabanggit dito sa mababaw na salin yung sabi dito sa King James Version 7:9 ng Numbers, ngunit sa mga anak ni Kohat ay walang ibinigay siya sapagkat ang paglilingkod sa sanktuaryo ay nauukol sa kanilang pinapasan sa kanilang balikat. Pinapasan po sa balikat yung mga sagradong gamit doon sa tabernakulo. Kaya nung magkaroon ng problema, ang isa ay hindi isinasakay sa kariton, kundi pinapasan sa kanilang balikat. At ano pa doon sa binasa natin, hindi pwedeng hawakan ni numan. Kaya bago ibigay sa kanila yung mga sagradong gamit, tinatakluban na po ito at hindi po nila nakikita ito. Walang sino man at hindi pwedeng hawakan. Ang dito po sa chapter 13 ng Kronika, nagkaroon po ng problema. Kasi inilagay nila sa kariton. Oo, bagaman walang bagong-bago yung kariton, pati yung mga baka ay bago rin. Pero hindi yun ang nais ng Diyos. Mali po yun. Mali po yun. At ang isa pa, nung magkaroon ng problema, papunta na doon sa bayan ni David, yung sinasakyan ay nadulas yung baka, sabi dun sa verse 9. Nang dumating, 13:9 ng First Chronicles, nang dumating na sila sa giikan ni Kidon, hinawakan ni Usa ang kahon. Ang instruction po, hindi pwedeng hawakan dahil ang punishment, mamamatay. Kaya, yung dalawa pong yun lang ang kunin natin. Maling paraan, di po ba? Ang instruction na ibinigay, hindi pwedeng hawakan at ito ay ipapasan. Ang ginawa, inilagay sa kariton at saka ito hinatak patungo doon sa bayan ni David. At nung sabi, natapilok o sabi diyan ay nadulas yung baka na naghahatak dun sa kariton, kaya pinagmalasakitan, hinawakan. No, ang sabi, hindi pwedeng hawakan. Biyayaan po tayo ng Diyos sa ating mga buhay na yung paraan ng Diyos ay magawa po natin. Bakit? Kapag hindi natin gagawin o wrong way yung ginagawa natin, hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, meron pong punishment. Ang naging punishment po dito ay matindi. Kamatayan kagad. Pagkahawak
on the spot, namatay. Salamat sa panahon po natin ngayon, mabiyaya ang Diyos. May mga pagkakataong may nagagawa tayo na hindi naaayon sa nais niya. Nabibigyan natin ng sakit ng damdamin ang Diyos. Pero hindi kagad tayo instantly namamatay. Binibiyayaan pa tayo ng Diyos na makalapit sa Kanya. Ang kaya nga lang ang nakakatakot at nakakalungkot, may mga pagkakataong tumatalikod na ang iba sa Panginoon. Iniiwanan na, maling paraan ng may mga pagkakataon, maling paraan ng paglapit sa Diyos, maling paraan ng pagsamba. Ang sabi dun sa John 4:23, hinahanap niya yung tunay na mananamba. Sa kapanahunan po natin ay naghahanap ang Diyos ng tunay na mananamba. Marahil tayo po yun. Isa po kayo doon sa sumasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Alam natin, ang pagsambang nakalulugod sa Kanya ay nagmumula sa puso, buong puso. Hindi lang yun sa bibig, basta ka lang umaawit. Ang nais ng Diyos kung sasambahin natin siya, sabi niya rin sa Lumang Tipan, sa panahon ni Moses, sambahin siya. Pag lumapit tayo sa Kanya, pag mamahalin natin siya, pag magbibigay galang tayo sa Kanya, kailangan buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Kaya noon sabi niya, hinahanap niya ang tunay na mananamba. At kapag mali at hindi nakapagbibigay kaluguran sa Kanya, sayang lang. Kaya dito sa halimbawa po natin, alalahanin po natin kung ano yung pamamaraan ng Diyos. Alalahanin po natin kung ano yung instruction ng Panginoon. Kasi kung mali, alalahanin po natin si David ay a man after God's own heart. Pero yung paraan nila ng pagdadala ng Ark of the Covenant patungo sa kanyang bayan, hindi yun yung paraan na binigay na instruction ng Diyos. Kaya nung magkaroon ng problema, nadulas yung baka, sabi, nung nadulas yung baka along the way, inalalayan pa nung tao. Mali pa rin yun. Oo po, may concern, malasakit para hindi malaglag. Kaya ingatan ng Diyos yung kanya. Kaya nagkaroon ng punishment, patay kagad. Tulungan tayo ng Panginoon, biyayaan po tayo ng Diyos. Magawa natin yung pinakamabuti. Hanapin natin yung pamamaraan ng Diyos para nang sa ganon, hindi po tayo mapahamak o hindi tayo mapalo ng Panginoon. Sa buong maghapon, salamat sa Diyos. Ang umpisa kagad, pagising sa umaga ay hanapin siya, pasalamatan siya, dakilain siya. Kasi yun ang tama. Bago pa man tayo mag-umpisa ng ano pa mang bagay, gagawin, pagpasok sa eskwela, pagluluto, sa trabaho, ano pa man yan. Ang pinakamabuti palagi ay pasalamatan, katagpuin ang Panginoon. Kaya kung ang pasok mo ay 4:30 nag-aayos na, kailangan bumangon ng mas maaga. Bakit? Kailangan magbigay ng panahon sa Diyos. Ang tamang paraan, ang tama lagi sa pagbubukas ng ating mga mata, ating kaisipan, nandun kagad ang pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos. Yun yung tamang paraan. Kaya may mga pagkakataon hindi nagiging maganda yung maghapon kasi mali. Hindi natin napapasalamatan, hindi natin nahihingi yung gabay at patnubay ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya, sabi, ito ay wrong way. Kaya alalahanin natin yung tama. Yung panahon ni David, ginawa nila yung maganda naman yung hangarin. Pero hindi sa ganda ng hangarin, kailangan naaayon pa rin sa paraan ng Diyos. Naaayon pa rin sa kagustuhan ng ating Panginoong Hesus. Kaya biyayaan tayo ng Panginoon. Kapag ginawa natin ito ayon sa paraan ng Panginoon, mayroon po tayong pagpapala na matatanggap. Kaya, ang sabi po rito sa kanyang salita, magpasalamat tayo sa Panginoon. Pasalamatan po natin siya. Hindi basta lang nagpapasalamat, kundi buong puso. Ang Diyos ang napaparangalan, ang Diyos ang napalulukuran. Kaya salamat sa Panginoon. Ang sabi pa doon sa verse 9, sing to Him, yes, sing His praises. Tell everyone about His wonderful deeds. Sabihin natin sa iba, lahat malaman ng iba. Yung buong pusong pagpapasalamat, yun ang nais ni David eh. Bakit gano'n na lang ang pagpapasalamat niya kung pag-aaralan po natin ng tagpo na pagdadala ng Ark of the Covenant dun sa City of David? Matindi po ang pagpapasalamat. Yung recognition, matindi yung pagdakila at pagluwalhati niya sa Diyos. At nahayag ito, nakita ito ng iba. Kaya ang sabi, malaman ng iba. Ang sabi nga nung tema po natin sa Door of Faith, go!
Go, make disciple. Biyayaan tayo ng Diyos na magawa natin yung bahagi natin. Ang sabi pa dito sa 28, basahin ko lamang po. 28, 23 and 24 ng 16 pa rin ang sabi. Let the whole earth sing to the Lord. Each day proclaim the good news that He saves. Salamat sa Panginoon. Every day, pagising pa lamang natin sa umaga, hayaan nating maparangalan natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marahil hindi marinig ng iba, pero hayaan natin pumailang lang doon sa langit na bayan hanggang doon sa trono ng Diyos yung pagpapasalamat natin sa tamang paraan. Nagbibigay kaluguran sa kanyang banal na pangalan. Masambit, saan man tayo mapunta, makita nila yung pusong nagpapasalamat. Ma-recognize nila na ang Diyos ay napaparangalan sa ating buhay. Ipakita po natin, hayaan po natin. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi nga dun sa 5:16 ng Mateo, let your light shine. Let your light so shine. Salamat sa Panginoon, ma-recognize nila at hayaan na ang Diyos ay maparangalan sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi dito sa 2 Peter chapter 2 verse 12. 2 Peter chapter 2 verse 12 ang sabi po. 12. Pero nilalapastangan ng mga gurong ito ang mga bagay na wala naman silang alam, pero para silang mga hayop na walang isip na hinahamak para hulihin at patayin. Talagang lilipulin ang mga taong ito. Pansinin po natin, kasi mga huwad na guro ito, papansinin po natin kapag hindi naaayon sa nais ng Diyos, talagang may parusa. Kaya biyayaan talaga tayo ng Panginoon na malakaran talaga natin, magawa talaga natin para yung parusa ay hindi mapasa atin. Opo, kahit tinanggap na natin ng Panginoon bilang personal nating tagapagligtas. Pero kung ang ginagawa natin ay hindi naaayon sa Kanya, may punishment din po. Kung papaano yung mga huwad o yung mga mangaling tagapagdala na gumagawa at ginagawa nila yung mga bagay na hindi nakapagbibigay kaluguran sa Diyos. Anong sabi? May punishment. Kaya biyayaan tayo, nilalapastangan nila sa maling paraan ng pagsasabi ng kautusan, kasulatan. Kaya nga ang sabi? Tell everyone, let the whole world know. Malaman ng lahat. Ito yung pamamaraan ng Diyos. Makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito yung nais ng Diyos na klase ng pagpapasalamat. Ito yung klase ng Diyos na nais niya na pagpupuri, paglapit. Sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Maganda yung hangarin ni David. Madala niya yung Ark of the Covenant doon sa kanyang bayan. Pero mali yung paraan. Gustong ipakita ng Diyos dito, kahit a man after God's own heart, kahit isa pa siya dun sa pinakamalapit at kinagigiliwan ng Panginoon. Pero kung mali yung pamamaraan, mali yung ginagawa, may punishment. Ano ang naging punishment dito? Namatay yung humawak. Kaya wala pong exemption. Pag mali ang pamaraan ng buhay, mali yung ginagawa, meron talagang kaukulang nararapat. Kaya tulungan tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Let the whole world know. Malaman ng lahat. Ito yung klaseng pagsamba na hinahanap ng Panginoon. Ito yung klaseng pagpupuri na hinahanap ng Diyos. Ma-recognize nila, makita nila sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito yung nais ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, merong Diyos na mabuti. At biyayaan tayo ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat na sa buong maghapong ito at sa mga susunod na araw. Hindi salot kundi pagpapala ang matanggap ng bawat isa sa atin. Sa buong maghapong ito, saan man tayo pumunta, hindi man maganda ang sitwasyon, hindi man maganda ang kalagayan, maparangalan ng Diyos sa buhay natin. Hindi man tayo ma-recognize ng iba ang mahalaga, ma-recognize ng Diyos yung mabubuting bagay na ginagawa natin. Hindi man tayo maparangalan ng iba, alam natin isang bagay ang tiyak. Pag naparangalan ng Diyos sa ating buhay, sa ating ginagawa, sa ating pagsamba, may mabuting bagay talagang gagawin ang Diyos sa bawat isa sa atin.
Yan ang sabi kasama ng kanyang pagpapasalamat sa tagpong ito, chapter 16, na nadala na nila yung Ark of the Covenant. Bakit? Ginawa na nila yung tamang paraan eh. Kaya nga ito yung awit ng pagpapasalamat ni David. Kasi nung una na dinala nila, nagkaroon sila ng pagnanasa na dalhin yung Ark of the Covenant dun sa kanyang bayan, nagkaroon ng hindi magandang sitwasyon. Kaya nagkaroon ng pagre-research, paano ba dadalhin, ano ba yung tamang paraan para yung Ark of the Covenant madala dun sa kanyang bayan. Kasi ang nasa ni David, kung saan naroroon ang Diyos, doon siya. Gusto niya yung Ark of the Covenant na sumisimbolo doon sa literal na presensya ng ating Panginoon. Nandoon kung saan siya naroroon. Kaya hindi siya pumayag. Gumawa siya ng paraan para alamin, malaman ano yung tamang paraan para yung Ark of the Covenant ay madala. Kaya nga nung matuklasan ang mga magdadala nito ay mula dun sa lahi ni Levi Kohat at hindi isasakay sa kariton kundi ipapasan sa balikat. Ginawa niya na yung ginawa nila. At hindi lang basta gano'n, nagkaroon ng matinding parada, nagkaroon ng matinding celebration. Salamat sa Panginoon. At nung ginawa nila yung tama, ang Diyos ay nalugod sa kanya, isang kagalakan. Bakit? Para kay David, ang mabuhay na malayo sa presensya ng Panginoon, presensya ng Diyos, ay ikamamatay niya na. Kaya yung pagnanasa niya na Ark of the Covenant ay madala dun sa kanyang bayan at ito ay nagkaroon ng katuparan. Kaya yung kabuuan ng chapter 16 ng First Chronicles, ito yung awit ng pagpupuri, pagpapasalamat niya sa Diyos. Bakit? Nagkaroon ng katuparan na yung Ark of the Covenant ay madala doon sa lugar na kung saan niya nais at madalas kung saan siya naroroon. Kaya salamat sa Panginoon. At bilang pagpapasalamat niya, may mga regalo, mabubuting bagay. Sabi dun sa 29, basahin lamang po natin. Sabi dun sa 29, give to the Lord the glory He deserves. Bring your offering and come into His presence. May mabuting bagay na dinadala. Ang sabi dun sa aklat ni Moses, walang sino mang lalapit sa presensya ng Diyos na walang dalang handog. Sino mang lalapit sa kanyang tabernakulo, sino mang pupunta sa templo, kailangan laging may dalang handog. Handog ng pagpapasalamat. Literal gifts, kaya merong mga tupa, baka na ibinibigay. Handog yun, mga handog sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya salamat sa Panginoon sa araw na ito. Salamat sa Diyos, laging ang pinakamabuti at tama sa pagbubukas pa lang ng ating mga mata sa umaga. Pasalamatan na kagad, purihin, dakilain ng Panginoon sa paraang nais niya. Kung aawitan natin siya ng buong puso. Bigay kaluguran sa kanyang banal na pangalan. Kagaya ng binanggit, 4:23-24 ng Juan, hinahanap niya yung tunay na mananamba. Salamat sa Diyos. Tayo yon, kasama tayo ron. At hayaang ma-recognize ng iba, kasama natin ang Panginoon. Mga anak tayo ng Diyos, mga lingkod tayo ng Diyos. At hayaan natin sa pamamagitan ng ating buhay na lumalakad ng tama sa pamamaraan ng Diyos. Ang iba ay lumapit din sa Panginoon. Tamang paraan na kahit may problema, yung papurit pagsambay hindi nawawala. Kahit na pangit na yung sitwasyon, pansinin po natin dito, nagkaroon ng punishment na matay yung humawak. Pero hindi tumigil si David kasi para sa kanya napakahalaga na yung kabanantipan ay madala kung saan siya naroroon. Ganon din po sa buhay natin. Pag hindi natin nararamdaman ang presensya ng Diyos, seek, dig deeper. Nasain, ipanalangin natin na sa bawat sandali, maranasan natin yung presensya, maranasan natin yung pagsama ng Diyos. Kasi yun ang isang bagay na napakahalaga sa mundong ito, na malaman mo, sinasamahan ka ng Diyos. Mahirap man ang sitwasyon, maganda man ang sitwasyon, may problema man o wala, mahalaga na alam natin, kasama natin ang Panginoon. Mahalaga na nararanasan natin yung kanyang presensya. Mahalaga na alam natin na sa bawat pagsamba natin, pag-awit, pagpapuri natin sa Kanya, nabibigyan natin siya ng kaluguran. Biyayaan po tayo ng Diyos. Kaya sa buong maghapon, let the world know na yung pagpupuri, pagpapasalamat natin makarating doon sa trono ng
biyaya ng ating Panginoon. Gawin natin yung tamang paraan. Hinahanap niya yung tunay na sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Tayo na po yung buhay na templo ng Diyos. At hayaan natin na ang templong ito, saan man pumunta, mabigyang kaluguran ng Panginoon. Sa papaanong paraan, ang sabi ng Romans 12:1-2, di po ba? Buhay na pagsamba na naaayon sa nais niya. Yung paghahandog ng buhay na ito, yung pagpaparangal, yung pag-aawit, yung pagsamba, yung pamamaraan ng buhay natin, hindi umaayon sa takbo ng sanlibutan. Biyayaan tayo ng Diyos. Mataas po siya sa buhay na ito. Gawin natin yung tamang pamaraan para nang sa ganon, ang pagpapala ay maranasan natin. Kaya salamat sa Panginoon, lagi po nating nasain yung pagsama at ang pagkilos, pangunguna, gabay at patnubay ng Kanyang banal na Espiritu. Pagpalain po kayo ng Diyos at hayaan po natin. Ang Diyos po natin ay patuloy na mataas sa bawat isa sa atin. Ano man ang inyong pinagdadaanan, may dakilang Diyos, may tapat na Diyos na patuloy na sasama sa atin. Marahil merong paraang mali, ituwid po natin kagaya ni David. Nagsikap siya, nag-research siya para yung pamamaraan na nais ng Diyos ang magawa at nagkaroon nito ng katuparan. Kaya nagpapasalamat siya. Ang pagpupurit pagluwalhati niya sa Panginoon ay ganoon na lang. Ganon din po para sa bawat isa sa atin. Lakaran po natin yung pamamaraan ng Diyos, yung papurit pagsamba na Kanyang hinahanap. Makita po sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Salamat po sa inyo, aming Diyos. Biyayaan niyo kami na yung pagnanasa po namin na mabigyang kaluguran kayo ay naaayon sa nais niyo. Yung pagsambat, pagpaparangal, doon kagaya ng pagpaparangal na hinahanap niyo. Maabot namin yung pagsamba. Yung buhay, pamamaraan ng buhay na naaayon sa nais niyo ay maisagawa namin. Salamat po sa inyo, O Diyos. Maparangalan po kayo sa bawat sandali. Abutin, katagpuin niyo po ang inyong mga anak sa oras na ito. Lalo na po ang aming bansa na dumadanas ng bagyo, Panginoon. Kayo ang patuloy na kumatagpo, Panginoon, sa inyong mga anak. May mga kababayan kami sa kapanahon ng ito, O Diyos, na hindi maganda ang kanilang kalalagayan. Ang aming panalangin, Panginoon, abutin niyo nga po sila ng inyong mapagpalang kamay doon sa pangit na sitwasyon, sa paglapit nila sa inyo, maramdaman nila ang inyong presensya. Kahit yung mga kababayan namin na nasa iba't ibang lugar ngayon, nasa iba't ibang bansa, o kami, Panginoon, hayaan po, Panginoon, na sa bawat paglapit o sa buhay na ito, sa buong maghapon, maranasan namin yung kapangyarihan nyo, yung katapatan, ang pagsama at ang pangunguna nyo sa aming mga buhay. Yung mga kapatiran na pupunta sa pagtatrabaho no, sa mga nasa iba't ibang lugar na may trabaho o ano man yung gagawin sa buong maghapon. Ling po namin ang pagsama, ang pangunguna, pangunguna at gabay nyo, O Panginoon, ang patuloy na maranasan ng iba. Sino man yung may mga pinagdadaanan, aliwin, Panginoon, kaaliwan nyo ay managana. Sino man yung may mga sakit at karamdaman, let your healing flow sa pangalan ni Jesus. Hayaan, Panginoon, ang kapayapaan ay dumaloy, Panginoon. Panibagong kalakasan ay nagmumula sa inyo ay maranasan ng inyong mga anak, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, sa buong maghapong ito, Panginoon, o sa anuman ang ginagawa ng inyong mga anak, saan man pupunta, maranasan namin ang pagsama, maranasan namin ang pagkilos nyo, O Diyos. At Panginoon, hayaan nyo nga, maparangalan namin kayo sa pagpaparangal na hinahanap nyo. Hayaan nyo sa bawat paglapit namin sa inyo, sa pagbubuka ng aming bibig, sa pag-awit ng papuri, pagpapasalamat, o sa buhay na ito, O Diyos, mabigyang kaluguran kayo, Panginoon. Mataas po kayo, ma-recognize nila, kayo ay nasa amin. Kami ay inyong mga anak. Salamat po sa inyo. Pagpalain niyo po ang lahat ng kasama kong nag-aaral ng inyong salita sa umagang ito. Ang lahat ng nakikinig at makikinig pa. Abutin, katagpuin at biyayaan niyo kami na ang buhay namin ay patuloy na makapagbigay kaluguran sa inyong banal na pangalan. Salamat po sa inyo, O Diyos. Ingatan niyo po ang aming mga kababayan. Saan man naroroon, dito man sa Pilipinas o sa iba't ibang bansa o yung mga ibang lahi. Buhay na nakapagbibigay kaluguran sa inyo, tamang paraan ng pagsamba, pagpupuri, pagpaparangal, pagdakila ay makita nyo sa bawat isa sa amin. At lagi naming hanapin, lagi naming nasain, huwag kaming hihinto kagaya ni Haring David hanggat hindi niya nakuha, Panginoon, hanggat hindi niya nadala yung kabanantipan
Sa bawat sandali, lagi naming nasain, maranasan kayo saan man kami naroroon. Maparangalan kayo, ano man ang aming ginagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Abutin, katagpuin, at patuloy na itawid, at ang kagalakan ng kapayapaan at ang pagsama ng inyong banal na Espiritu ay laging managana sa bawat isa. Salamat po sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos po natin ay Diyos na mabuti. Ang Pastora Susan po ay umuwi na sa piling ng Panginoon, Susan Santos Amatorio. Ang kanya pong mga labi, ang kanya, nakaburol po siya sa Antipolo, at ang huling hantungan po nito, dadalhin po siya sa huling hantungan sa linggo po ng umaga. Kaya nakikiramay po kami sa pamilya ni Ate Susan, kay Dondon na pauwi na ngayon ng Pilipinas. Ang pag-iingat ng Diyos ay maranasan niya. Salamat sa Panginoon. Tapat ang Diyos na nangako. May mabuting bagay sa bawat araw. Kaya nga lang, yung pamamaraan niya ay dapat malakaran natin. May mabuting bagay tayong matatanggap sa Panginoon, pero dapat naaayon sa kanyang paraan ang buhay na nilalakaran natin. God bless po. Ang Diyos po natin ay Diyos na mabuti, dakila at tapat. Sa Diyos po ang kapurihan.